So, bakit nga ba nawala ang interes ng mga EuroLeague dito kay Kai Sotto natin ngayon at tila ang Japan B-League na nga lang daw ang natitirang liga na magbibigay pag-asa dito sa batang sentro natin? Tara't pag-usapan natin yan. 2021 ang unang taon na maglaro nga ito sa Europe League at nakakuha nga ito ng 2 years contract sa Adelaide 36ers. 2 taon na yan naging maganda naman nga ang naging run ng karera nito sa NBL. Ang daming umaasa noon na ito nga ang magiging stepping stone nitong si Kai Sotto sa liga ng NBA. Sobrang gandang araw ng naging pakikitungo ng Australian League dito kay Kai Sotto natin. Ang kuhanin nila itong import sa Adelaide. Ang problema nga lang hindi ganun kataas ang average na binibigay nitong si Kai sa team bilang isang import. Isipin mo nag-average ito per game ng 12 points, 4 rebounds and 1 assist in 21 minutes to play niya sa loob ng court. Hindi na masama, di ba, kung titignan natin ang average na yan na ginagawa ni Kai sa Adelaide. Pero bilang import nga raw talagang mababa ang average na yan nitong si Kai Sotto sa Adelaide 36ers. Pero hindi na rin masama, di ba, dahil solid ang naging salary nitong si Kai sa 2 consecutive year niya dito sa Adelaide 36ers sa Australian League na umaabot sa 150k to 300k US dollar per year. Diyan nga rin nabuo ang issue na hindi nga raw worth it ang contract ng Adelaide dito kay Kai Sotto. And after ng 2 years contract nito binigyan pa rin ito ng Adelaide ng isang option para maglaro sa pangatlong taon niya sa team na to, pero hindi nga ito kinuha nitong si Kai Sotto dahil sa paghahanda nga nito sa NBA Draft 2022 na isa sa dahilan kung bakit hindi niya kinuha ang offer na yan ng Australian League. Pinakamaling ginawa nga raw nitong si Kai na masyadong minadali ang kanyang dream league. Isipin mo, 18 years old siya unang sumabak sa Adelaide bilang import na talagang bata pa nga raw kung iisipin, at paano pa nga raw kaya kung nagpahinog muna ito sa Australian League baka nga raw mas maganda ang naging outcome ng paglalaro nitong si Kai Sotto sa Australian League dahil lalo't alam natin na kalat ang mga scout pagdating sa mga Europe League, and siguradong kung nagpatuloy siya sa Europe League mas lalong lumawak pa ang kapasidad ng paglalaro nito bilang isang import at lalong lumawak ang skill set na meron to ngayon. Biruin mo, 2020 pa lang sumubok na ito sa mga EuroLeague. Nandyan ang NBA G League sa team ng Ignite and NBA Without Borders, kaya hindi na rin talaga biro nga raw ang experience na meron itong si Kai Sotto pagdating sa mga European League, at masyado nga lang siguro itong na-excite sa NBA League na hindi naman naging epektibo at lagi siyang naa-undraft sa liga na ito. Paano nga raw kaya kung nagpatuloy ito sa Australian League? Baka nga ngayon mas naging halimaw pa at baka nga mas malawak na skills ang na-adapt nito sa European League at mas malaki ang naging improvement niya higit sa paglalaro nito sa Japan B-League kung saan halos mga Asian players lang rin naman ang mga nakakatapat niya. Kaya naman mas nagiging dominante siya dito dahil siya lang naman ang 7-foot footer na naglalaro sa liga na yan. Sa kabilang dulo, kung kailan nga raw ngayon kailangan itong si Kai ng isang magandang offer sa mga Europe team, ngayon nga raw nawalan na ng interest ang mga European teams dito kay Kai Sotto at mas nabigyan pa nga ng chance maglaro itong si Terdy Rabena sa BC Dubai sa ABA League. Kaya ngayon nga sa Japan B-League na nga lang daw umaasa ng laro itong si Kai Sotto natin na magbibigay ngayon sa kanya ng mas malaking importansya. Para sa akin nga na mas okay kung magpo-focus muna ito sa isang liga lamang at hayaan na mag-improve ang kanyang sarili bilang isang dominanteng sentro sa Asia, at panahon na nga lang daw ang magpapasya kung kailan siya makakapasok sa pangarap niyang liga, ang NBA League.